Rosalie, ano ang detalye sa ginawang botohan kaugnay ng sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment? Monica, iisa lang na miyembro ng House Justice Committee yung tumutol sa sufficiency in substance ng ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 54 yung sumuporta, samantalang isa lang yung tumutol, partikular na si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Matapos talakayin ang ikaapat na impeachment complaint na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na Deputy Speaker Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante, nagbotohan na ang mga miyembro ng House Justice Committee sa sufficiency in substance ng dalawang reklamo. Kapwa nakakuha ng 54 na boto ang 3rd at 4th impeachment complaints. Usod nito, pinasasagot na si Vice President Duterte sa dalawang reklamong impeachment sa loob ng 10 araw. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Sa ginawang deliberasyon ng 4th impeachment complaint, ipinakita ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023 samantalang 88.51 million pesos naman noong 2024. Malaki umano ang itinaas nito mula noong taong 2008. Inilabas ito sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng 4th impeachment complaint na hindi umano maipaliwanag na kayamanan at hindi paglalantad ng lahat ng ari-arian sa SALN ng Vice Presidente. We are submitting it for the record because these are public records which our colleague had actually asked for. And if we will base it from the original SALN at 2008 to the 2024 SALN, Madam Chair, it is an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the Justice Committee as to whether or not we would consider it. There was an increase of 10 As a- million pesos, Madam Chair. Sorry? From 77 million to... No, the original 88. SALN at 2008. How which much was is the 2008 SALN? 18 million. 1.8. Is it 1.8 or 80? 1.8. It's 1.8 million. Do you have a copy of the SALN also of 2008? We will locate it, Madam Chair. Isa naman si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa kumwestiyon sa paglalabas ng SALN, gayong hindi naman umano ito kasama sa attachment ng 4th impeachment complaint. A new matter is injected by our friend Congressman Redon, stating about SALNs of 2023, 2024. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? I don't think that is required. It is public record, Madam Chair. Well, there's no automatic authentication, public record, all the records. There has to be authentication when you go to a proceeding like this. Sinilip din nito ang ilang alegasyon na anyay hindi naman pasok sa impeachable offense at walang recital of facts o partikular na batayan gaya ng panunuhol at katiwalian sa Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Sa kabila naman ng mga argumento nito, isa si Congressman Rodriguez sa bumoto ng pabor o sumuporta sa sufficiency in substance ng 3rd at 4th impeachment complaints. Kwestiyon naman ang kredibilidad ni Ramil Madriaga, kasalukuyang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping. Si Madriaga ay dati umanong bagman at aide ni VP Duterte na inutusan ng Vice Presidenteng mag-deliver umano ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ginamit ang affidavit nito sa 3rd at 4th impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nasaan ba si Madriaga? Di ba nakakulong yata? So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently
in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature, and it tries to divert the matter now. We are just talking here about the confidential funds and also about the concurrent capacity, of the Commission of Offenses of the Vice President in her concurrent capacity as Secretary of Education. Madam So let's Chair. not talk yet about whether or not worthy, whether or not credible, whether or not totoo yung sinasabi ni Madriaga. We have yet to hear from him, aside from this sworn testimony, or sworn affidavit. Samantala, nagtataka naman si Congresswoman De Lima, endorser ng ikatlong impeachment complaint, sa timing ng paghahain ng perjury complaint ni VP Duterte laban kay Madriaga. Naniniwala din ito na wala namang epekto yung hakbang sa impeachment proceedings. Bakit dati hindi nila ginagawa yan? Noong November pa, lumabas yung sworn affidavit ni Ramil Madriaga. And then bakit ngayon lang? Tinatiming na nila. Alam nila na magbobotohan na ngayon. So maybe they're hoping na more or less ma-disway o ma-impluensyahan, mag-aalangan na mabumoto in favor of the declaration of sufficiency in substance ngayong araw na nangyari na nga. Buti na lang, wala namang pumansin. Sa kanya namang social media post, inaasahan na umano ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang resulta ng botohan ng Justice Committee. Mensahe nito sa 54 na bumoto ng pabor sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment. Tandaang pansamantala lamang ang political power pero permanente umano ang pananagutan sa mga Pilipino. Maaaring may numero anya ang mga ito ngayon pero may paraan ang kasaysayan para hatulan ang mga anyay umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Monica, sa April 8 na muling inaasahang magko-convene itong House Justice Committee para pagbotohan naman yung sufficiency in grounds nung impeachment complaint laban kay VP Duterte. Yan ay pagkatapos na sumagot ni VP Duterte sa dalawang reklamo at magsumite rin ng response o reply yung mga complainants. Pagkatapos ng prosesong yan, tsaka naman uumpisahan yung hearing proper o pagdinig sa mga reklamong impeachment kung saan iimbitahan na yung mga testigo, mga complainant o mga nagrereklamo si VP Duterte at maaari ring ipasabina yung bank records at SALN at gayon din yung iba pang dokumento. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos.